Ang tunay na boss, ay ang kasunod nito. Umatake na ito. Hiyon, mag-ingat ka. Pinangsangga ni Hiyon ang kanyang espada. Pinaputukan naman ito ni Hairem kaya bumaling sa kanya ang atensyon nito. Hindi tumatalab. Nagtatakang sabi ni Hairem. Lahat ng armor nito ay mukhang gawa sa dungeon metal. Sabi naman ni Sojun. Kailangan nating matamaan ang core nito. Sabi ni Anhai na inihanda ang kanyang pana at itinutok sa guardian. Tumama ito sa may leeg nito. Wala sa leeg nito. Nagtatakang tanong ni Sojun sa sarili. Naghanda ng umatake si Sojun. Sa isip nito ay alinman sa ulo o sa puso ng kalaban. Buong lakas na umatake si Sojun. Ngunit nasangga ito ng malaking kamay nito. Nahawakan ng kamay nito ang sibat ni Sojun. Nakakabaliw ang bilis ng reaksyon nito. Tumingin si Sojun sa likuran niya. Pero hindi ako nag-iisa. Sabi ni Sojun. Puno ng mana ang espada ni Hiyon ay sumugod ito. Matagumpay na natama ng puso ng kalaban. Nagtaka si Sojun. Wala din sa puso nito ang core. Nabigo ang plano nila. Hiyon. Tawag ni Sojun. Hindi matanggal ang espada ko, opa. Sabi ni Hiyon. Sa isip ni Sojun ay gaano kalakas ang isang ito. At masyado din silang nagmamadali. Tinawagan ni Kang Daeho si Sojun at Hiyon. Umatake din ito. Malakas na sinuntok ni Daeho ang kalaban. Sinabi ni Daeho na hindi siya makakatagal. Labis na nabahala si Sojun. Hindi siya makapaniwala na kahit si Daeho ay hindi kayang mapatamba ito. Kaya naisip ni Sojun na wala sa puso o sa leeg nito ang core. Ang natitira na lamang ay ang ulo nito. Kaya naman iiwanan niya ang kanyang sibat. At kinuha niya ang arrow at nag-infuse ng mana dito. Pagkatapos ay buong puwersa niyang itinusok ito sa ulo ng kalaban. Ngunit nabigla si Sojun dahil masyado itong mababaw. Hindi naabot ng arrow ang core. Hinawakan si Sojun ng kalaban. Tumingin ito sa kanya. Tinitingnan nito ang kumikislap na suot na singsing ni Sojun. Hindi napansin ng halimaw ang paparating na arrow mula sa pana ni Anhai. Tinamaan nito ang core. Kaya naman tumamba ang kalaban. Natalo mo ang guardian ng Forgotten. Ang sabi ng system. Nagtatakang nakatingin si Sojun sa singsing. Hinigop nito ang kaluluwa ng guardian. Bilang ng mga naipong kaluluwa, 87. Naisip ni Sojun na 37 lang ito kanina bago sila pumasok ng boss room. Ibig sabihin na dagdagan ito ng 50. Ibig sabihin ba nito ay makakakuha ito ng maraming kaluluwa kapag mas malakas ang kalaban? Mukhang may kakaiba. Ang sabi ni Hiyon. Nagtanong naman si Sojun kung bakit nito nasabi. Kung ang bagay na ito ay ang boss, ibig sabihin na cleared na natin ang dungeon. Pero bakit hindi ko narinig ang notifikasyon ng pagkumpleto? Muling sabi ni Hiyon. Natigilan si Sojun. Kung iisipin ang quest ay hindi na clear. Kakaiba. Sigurado si Sojun na boss yung guardian na yon. Napatigil si Sojun sa pag-iisip nung may tumunog. Napatingin din dito si Kang Daeho. Bumubukas ang ataol. May lumabas na kamay dito. Naisip ni Sojun na ang ataol na iyon ay hindi nabuksan bago ang kanyang regression. Lumabas mula dito ang isang kalaban na may korona. Nagsalita ito at nagtanong kung bakit mayroon si Sojun noon. Ang lengguwahe nito ay automatic na nag-translate. Nagtatanong si Hairem kung nagsasalita ba ito. Gayon din si Hiyon na hindi maintindihan ang sinasabi nito. Tanging si Sojun lang ang nakakaintindi dito. Sinabi ng kalaban na ang lugar na iyon ay masyadong maliwanag. Biglang dumilim. Nagkagulo sina Hiyon. Humihingi ang mga ito ng liwanag. Hinahanap din nila ang isa't isa sa dilim. Napamura si Sojun dahil mahina ang kanyang mga kasama sa mga hindi inaasahang sitwasyon lalo na at mga baguhan lahat ang mga ito. Lil bro, mag-ingat ka. Sigaw ni Daeho. Inatake ng kalaban si Sojun. Ipinangsasangga nito ang kanyang sibat sa espada ng kalaban. Sa isip ni Sojun ay napakalakas nito kaya naman nahihirapan siya. Ibigay mo ang singsing. Hindi yan isang bagay na dapat taglayin ng mga katulad mo. Ang sabi nito kay Sojun. Ibigay mo ang singsing. Hindi yan isang bagay na dapat taglayin ng mga katulad mo. Ang sabi ng kalaban. Ang singsing ulit. Gusto din ba nitong makuha ito? Ano ba naman itong bagay na ito? Aniya ni Sojun sa sarili. Nagpaputok si Hairem. May isa pang guardian na nasa harapan nila. Ano? Bakit may isa pa? Ang sabi ni Hairem. Pakiusap, talunin nyo ang isang iyan.
Sigaw ni Sojun. Paano ka? Tanong ni Ha-irem. Ako na ang bahala sa isang ito. Sagot ni Sojun. Umatake na ito. Mukhang confident ka. Sabi ng kalaban. Buong lakas na sinasangga ni Sojun ang espada nito. Napa-atres ang kalaban. Napakalakas nito. Ibang level ito kumpara sa Guardian. Naitulak niya ito sa pamamagitan ng agarang pagtaas ng kanyang mana. Ngunit hindi makakatagal si Sojun ng ganito. Ibigay mo na. Muling sabi ng kalaban. Napamura si Sojun. Sa isip niya ay dapat ba niyang sabihin sa kalaban na ibibigay na niya ang singsing, kaya tumigil na ito sa pag-atake. Naisip din ni Sojun na mali ito. Na hindi siya dapat makipag-negotiate sa isang halimaw. Sumugod ang kalaban at nadaplisan si Sojun sa ilalim ng kanyang mata. Masama ito. Wala itong puwang sa mga depensa nito. Halos hindi na niya kayang labanan ang mga pag-atake nito. Sa klase na ito, sa sandaling huli ang kanyang mga kalkulasyon o nagkamali siya. Mamamatay siya. Sa isip ni Sojun ay hindi pwede. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Kung mamamatay siya, hindi na siya makakabalik kay CLA, na naghihintay sa kanya sa bahay. Wala din siyang kahit isang butil ng pagnanais na hayaan si CLA na ulitin ang parehong hinaharap. Kumislap ang singsing na suot ni Sojun. Nais mo bang gamitin ang singsing ng hari? Ang sabi ng system. Ano? Ito ba ang epekto ng singsing? Alam kong mag-a-activate ito kung lagyan ko ito ng mana. Aniya ni Sojun sa sarili. Sumagot ito ng oo sa system. Mangyaring piliin ang bilang ng mga kaluluwa na iyong gagamitin. Muling sabi ng system. Hindi alam ni Sojun kung ano ang magiging epekto nito. Pero ito lang ang meron siya ngayon. Ipinakita ng system ang bilang ng kaluluwa na naipon. Ito ay 87. At ginamit lahat ito ni Sojun. Pansamantalang pinapalakas nito ang kanyang katawan. Gayon din ang mana niya. Muling umatake ang kalaban. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Sojun. Gamit ang pinalakas na mana, ay umatake si Sojun. Sa isip ni Sojun ay dumadagandong ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nag-uumapo na siya sa mana, na halos naubos na. Pero ang notifikasyon ay nagsasabing, pansamantala. Sa madaling salita may takdang oras. Kung mauubos ito, imposibleng matalo niya ang bagay na ito kahit na magtulungan pa silang lahat. Sa kasong ito, kailangan ni Sojun na tapusin na ito. Buong lakas na inatake ito ni Sojun. Natanggal ang suot nitong maskara. Lalong nagalit ang kalaban. Sinugod nito si Sojun. Sa isip ni Sojun ay nawala ang pagiging kalmado nito. Gaano man kabilis ang pag-atake nito, nauubos ito ng mga emosyon nito. Naging madali para sa kanya na mahulaan ang sunod na kilos ng kalaban. Pinipilit kunin ng kalaban ang singsing na suot ni Sojun. Matapos atakehin ni Sojun, ay tumamba ito. Sa likodan ng kalaban ay nakita ni Sojun ang puso nito. Kaya naman dali-dali itinusok ni Sojun ang kanyang sibat. Ngunit may nakaharang dito. Gawa ito ng hindi napapalibutan ng mana. Kaya naman sa kasong ito ay ibubuhos lahat ni Sojun ang kanyang mana. Buong lakas na itinusok ni Sojun ang kanyang sibat sa puso ng kalaban. Lampasan ang sibat sa katawan nito. Natalo mo ang Forgotten. Ikaw ang unang nag-clear ng dungeon, ang sinaunang libingan ng Forgotten. Ang sabi ng system. Bumabalik na sa normal ang pangangatawan ni Sojun. Bumabalik na din sa normal ang kanyang mana. Pagod na napaluhod si Sojun. Nahigop ng singsing ng hari ang kaluluwa ng halimaw. Ang bilang ng mga naipong kaluluwa ay 100. Nilamon ng singsing ng hari ang isang bahagi ng sangkatauhan ni Sojun. Sa bahay naman, habang masayang nag-uusap sina Anhai at CLA, ay nag-iisip sa isang tabi si Sojun na hawak ang singsing. Iniisip nito kung ano ang ibig sabihin na nilamon ang kanyang katauhan. Pero parang walang major na nagbago sa kanya. Paano niya tutukuyin ang sangkatauhan sa unang parte? Napatingin si Sojun sa kinaroroonan ng mag-ina. Kaya naging ganito si Lolo. Sabi ni CLA sa ina. Anong ginawa niya? Masayang tanong ni Anhai. Hindi ko hahayaang makuha mo ang aking apo. Muling sabi ni CLA. Talaga, mukhang mahal na mahal ni Lolo si CLA. Muling sabi ni Anhai sa anak. Sa isip ni Sojun ay hindi niya maiwasang ngumiti sa tuwing ganito ang mag-ina. Bumaling ang tingin ni Anhai kay Sojun at nagtanong. Ano? Bakit mo kami tinitingnan ng walang ekspresyon ang iyong mukha?
Nagtaka si Sojun kung anong sinasabi ni Anhay na walang ekspresyon kaya naman humarap siya sa salamin. Sa isip ni Sojun ay kakaiba ito. Sa ganitong sitwasyon ay laging nasa ulap ang kanyang damdamin. At napapangiti siya nang hindi niya namamalayan. Kaya bakit wala siyang nararamdaman? Kahit isang tipak ng emosyon ngayon.